Isa ang Beelzebub sa banda na biglang sumikat. Kinabibilangan iyon ni Vordor, ang tumatayong leader ng banda, bukalista at isa sa gitarista. Si Kibuk na isa ring gitarista. Si Denrix na siyang kanilang keyboardist at ang panghuli ay si Balmuth na siyang drummer. Tinangkili kasi kaagad ng mga tao ang mga kanta nilang hindi lamang may sa demonyo, kung hindi puro kabrutalan ang nilalaman. Madalas silang naglalakbay sa isang lugar para mag-alay ng mga konsyerto, lalo na sa mga liblib na puok. Kaya nang makatanggap sila ng paanyaya sa bayan ng Krebunya, ay hindi nila iyon natanggihan. Itutugtog na naman natin ang kanilang kamatayan. Sigaw ni Vordor. Sinundan pa iyon ng mga tawanan at hiyawan ng kanyang mga kasama. Nang sandali ring iyon ay nagdiwang sila. Batid nilang magiging matagumpay ang kanilang konsyerto. Kumuha sila ng alak at ng karneng nakaimbak sa kanilang fridge. Kagaya ng kanilang nakasanayan, kinain nila iyon ng hilaw. Magpalakas tayo para sa isa na namang masayang sandali bukas ng gabi, sabi ni Kibuk. Ipinasa niya ang bawat hiwang karne sa kanyang mga kasama. Tila tinapay lang kung lantakan nila iyon. Pagkaubos ng kanilang karne, ay may inilabas ulit si Kibuk na isang bote. Naglalaman iyon ng mamula-mula at malapot na likido. Iyon ang nagsilbi nilang panulak. Sige na, matulog na tayo. Lalo na ikaw, Vordor. Boses mo ang ating puhunan. Wika ng isa pa nilang kasamang si Valmuth. Dahil maaga pa aalis kinabukasan, ay nagpa siya na nga silang matulog. Lahat sila ay sabik na naman dahil alam nilang marami silang kakantahan. Hindi maikukubli ang mga ngiti sa labi ng mga miyembro ng Beelzebub. Pagkagising nila, agad nilang inihanda ang kanilang mga gamit. Pumiyahe sila patungo sa bayan ng Krebunya. Mahigit 5 oras din ang kanilang nilakbay bago marating ang malayong bayan na iyon. Pista ng bayan iyon at sobrang dami ng mga tao. Agaw pansin ang purong itim na kasuotan ng Beelzebub, pati na ang kanilang malahalimaw na mukha. Nakulubot ang balat, ang mga mata ay malalalim at namumula. Ang mga labi ay parang nagkakasugat-sugat at kapag sila ay ngingiti, masusulyapan mo paminsan-minsan ang kanilang mga pangil. Tuwang-tuwa ang mga tao dahil nakita na nila ng personal ang kanilang mga iniidolo. Tinanggap sila at namalagi sa bahay ng mayor. Nang oras na ng pananghalian ay inanyayaan silang kumain, pero ang tanging tugon lamang nila, Mamayang gabi na lang po pagkatapos namin magtanghal. Wala namang nagawa ang mayor dahil nirerespeto niya ang grupo. Hinayaan na lamang niya sa isang silid ang Beelzebub ayon na rin sa kahilingan ng mga ito. Dumating ang oras ng kanilang pagtatanghal sa isang pribadong hall. Hindi mapigilan ng Beelzebub na magalak dahil sobrang dami ng taong naghihintay sa kanila. Wow, sa lahat yata na napuntahan natin, ito ang pinakamarami. Nakangising wika ni Vordor sa kanyang 4 na kasamahan. Batid nila ang nais ipahiwatig ng kanilang bukalista, kaya napangiti na rin sila rito. Mga kababayan, handa na ba kayo para salubungin at pakinggan ang awiting iaalay sa atin ng mga alagad ng langaw? Handa na ba kayo sa isang madugong gabi na hatid sa atin ng Beelzebub? Heto na sila. Humiyaw at magpugay bilang pagbati sa Beelzebub. Pagkarinig ng 5 lalaki ay kaagad silang pumunta sa harap ng entablado sa pangunguna ni Vordor. Pagkasilay ng mga naroroon ay naghiyawan sila at mas lalo pang lumakas nang sinimula na ni Vordor ang pagkanta ng hayok sa laman ng tao.
Halos hindi magkandamayaw ang mga nakikinig dahil sa malalim na boses ng bokalista. May sinasayawan pa ang awitin at mayroon ding sumasabay. Mayroon ding mga taong tumindig ang balahibo pagkarinig nila ng ganoong awitin. Ay, ano bang kanta iyan? Para tayong kinakatay rito. Wika ng isang babae bago umalis. Bago ko kantahin ang ikalawang kanta, may isang katanungan ako. Handa na ba kayong mamatay sa mga oras na ito? Tanong ni Vordor habang pinandidilatan ng kanyang nababagang mata ang mga manunood. Oo, para sa Beelzebub. Sagot ng mga tao na sinundan ng hiyawan. Kung ganoon, ito ay para sa inyo. Napangisi si Vordor at napalingon sa kanyang mga kasama. Pagkatango niya ay kaagad silang nagsimula sa pagtugtog. Ang mga tao ay nagsipagtalon at napapawagayway ng kanilang mga kamay nang simulan ng awitin ni Vordor ang kantang Gluton na isa sa kanilang pinakatinatagong kanta. Ang mga tao rito ay aming papatayin upang ialay ang laman sa Panginoon na siyang nabigay ng lahat sa amin. Nang simulan na ni Vordor ang pag-awit, ay may mga taong nagsialisan. Ang iba ay pinagpapawisan pa sa kaba dahil sa liriko ng kanta. Kukunin ang mga puso at mga laman loob. Ang mga madugong laman ay pepestahan ng inyong lingkod. At sa tunog ng mga tambol at gitara, sa mga laman ninyo, kami ay lalapa. Pagpapatuloy ni Vordor sa kanyang pagkanta. Ang humigit kumulang 200 katao ay nabawasan ng nabawasan hanggang sa humigit kumulang 30 na lang. Ipinagpatuloy ni Vordor ang pagkanta hanggang sa halos hindi nakayanin ng ibang tao ang kanilang awitin. 6 na lang ang natitira nang matapos na ang bokalista sa kanyang awitin. Subalit, kahit ganoon ay natuwa pa rin sila. Kaibigan, kayong mga natitira, nakahanda ba talaga kayong mamatay para sa Beelzebub? Tanong ni Vordor. Tumigil na rin sa pagtugtog ang 4 na nasa likuran ng bokalista. Pagkasigaw ng mga natitirang tagapanood ng oo, ay napatawa silang 5 ng ubod lakas. Sinundan iyon ng mga sigawan ng mga taong takot na takot sa kanilang mga iniidolo. Ang mamula-mulang mga mata ng nasa entablado ay mas lalo pang nagbaga. Kumulubot ang kanilang naglalangis na balat. Pagkatapos, ang kanilang mga pangil ay lalong humaba. Hindi nila maiwasan na hindi maglaway sa mga preskang laman na nasa harapan nila. Ano mga kaibigan, handa na kayong mamatay para sa Beelzebub? Tumalon si Kibok pababa ng entablado at mabilis na sinarahan ang pintuan. Dinig na dinig ang mga sigaw at iyakan ng mga natitirang tao sa loob. Sumunod na rin sila Vordor at 3 pa niyang kasama. Unang nilapitan ni Vordor ang isang babae na nasa 30 ang edad. Umiyak ang babae at nagmamakaawang huwag patayin, pero tinitigan lang siya ng lalaki. Bago pa makapagsalitang muli ang babae, ay sinuntok ng ubod ng lakas ni Vordor ang babae sa tiyan. Nang mawala nito ng malay, ay lumapit ang 4 kay Vordor. Pinunit nila ang suot ng babae at winakwak ang tiyan. Napalaway sila ng husto nang makita nila ang laman loob nito na tumitibok-tibok pa. Hindi na sila nagsayang pa ng oras. Tinukot nila ang mga lamang loob nito at nilantakan. Tumutulo pa sa bibig nila ang katas at dugong naghalo. Ang ibang taong naroon ay iyak ng iyak. Bawat isa ay naghahanap ng paraan upang makatakas. Nang maubos nilang kainin ang laman loob ng babae, ay tumayo silang 5 at mabilis nang nilapitan ang 3 pilit na itinutulak ang bakal na pinto. Mabilis nilang kinagat sa leeg
at itinulak para matumba ang 3 tao. Pagkatumbay, pinuwersa nilang buksan ang tiyan ng mga iyon. Kagaya ng una, ay naglaway muli sila sa nakahaing laman sa kanilang harapan. Dinungkot nila ang bituka at atay, saka hinatian ang bawat isa. Hindi mapigilang mabitin ni Kibok, kaya kung umisi siya sa kanyang kasama. Lumingon sa iba pang naroon hanggang sa may nakita siyang batang nakaupo sa gilid na humahagulgol. Nilapitan niya ito at inilahad ang kanyang kamay. Bata, halika. Huwag matakot kay Kuya Kibok. Wika nito sabay ngiti. Kinuha ng bata ang palad niya sa namumugtong mata, saka tumingin sa lalaking nakangiti sa kanya. Gumanti ng ngiti ang bata kay Kibok, saka iniabot ang kamay rito. Ang inosenteng ngiti ng bata ay napalitan ng hilakbot nang hawakan ng mahigpit ni Kibok ang kanyang kamay. Napasigaw ito ng impit nang sinakal siya ni Kibok. Tumigil lamang si Kibok nang marinig niya ang pagkabali ng leeg ng bata. Inilatag niya sa sahig ang wala ng buhay nitong katawan. Nang lingunin niya ang iba niyang kasama, ay nagpapakasasa pa rin sa lamang loob ng 3. Wala siyang pakialam sa mga natitirang buhay. Naglalaway na siya at hindi mapigilan ang sariling buksan ng tiyan ng bata gamit ang 2 niyang kamay. Pagkabungad ng mga laman loob ng bata ay parang aso siyang yumuko upang ilapit ang kanyang bibig roon. Sinimulan niyang lantakan ang madugo-dugong laman ng bata. Ang murang bituka nito ay parang pansit lang niyang pinatos. Ang atay ng bata ay parang tinapay lang niyang kinain. Pagkatapos ubusin ang bituka at atay ng bata, ay naalala ni Kibok ang puso kung kaya dinukot niya iyon. Pinisil-pisil pa niya ang mamula-mulang puso. Muli niyang nilingon ang kanyang mga kasamahan. At nang makita niyang paubos na sila sa kanilang kinakain, ay mabilis niyang isinubo sa bunganga niya ang puso ng bata. Parang bayabas lang niya itong nginuya. Pagkaubos ng kanyang kinakain, ay tumayo na siya. Umisi na lamang silang 4 kay Kibok nang makita nilang puno ng dugo ang mukha ng kanilang kasama. Lahat sila ay napatingin nang magsimulang umiyak ang nag-iisa at natitirang buhay. Isang matandang babaeng ugod-ugod. Napangisi na lamang ang 5 bago lumapit sa matanda. Mga iho, maawa na kayo sa akin. Matanda na ako. Nagmamakaawang tinig ng matanda. Dahil sa minika ng matanda ay hindi maiwasan ni Denrix na kumuha ng panyo niya. Pero sa halip na ipahid iyon sa tumutulong luha ng matanda, ay mabilis niyang itinakip iyon sa ilong ng lola. Magpupumiglas pa sana ito, pero bigla siyang sinakal ng napakahigpit ni Vordor. Bigla nila siyang binitawan, kaya natumba ito sa sahig, nangisay hanggang sa hindi na nakahinga. Pagkakita nila na wala ng buhay ang matanda, ay para silang mga mababangis na hayop. Winakwak nila ang kulubot na balat sa tiyan ng lola. Kinuha ni Vordor ang atay ng matanda at saka hinayaan ang natitirang lamang loob sa kanyang mga kasamahan. Wala silang pakialam. Ang mahalaga ay nasa kanya ang paborito niya. Nang maubos nila ang laman loob ng matanda, ay hindi pa sila nakontento sa kanilang ginawa. Tinipon nila ang lahat ng kanilang mga biktima, saka pinadipa ng nakatihaya sa sahig. Pagkatapos, gamit ang dugo ng kanilang mga naging biktima, ay sumulat sila sa sahig. Hail Beelzebub. Pinicturan pa nila iyon at pinidyohan. Bago sila umalis sa kribunya ng palihim at tumungo sa lugar na kung saan sila hindi matutunton, ay sinulog nila ang kanilang mga naging biktima. Kinabukasan, naging laman ng balita ang karumal-dumal na ginawa ng Beelzebub. Pinaghahanap sila ng mga otoridad
dahil makilang ulit na nilang ginawa iyon. Subalit dahil sa kanilang kasikatan at impluwensya ay nagawa nilang linisin ang kanilang mga pangalan.